Good morning! Eto nga pala ay kahapon pang kaganapan. Eto nga at tanghali na naman akong gumising. Okay lang naman dahil nakapag-inis na din nga kagabi kaya wala masyadong kalat. Pagkatapos ko maghilamos, mag-toothbrush ay diretso na nga ako dito sa aking trono. Meron nga pala ako ditong alamang at ilalahok ko nga yan dun sa lulutuin kong gulay. Natiba na din nga pala ng daddy engineer yung saging dun sa may gilid kaya naman ito nga naghahanap nga ako ng hinog at akin din yung ipiprito. Kaya nga lamang ay matitigas pa nga yung iba at kulay green pa, isang piraso lamang yung aking nakuha. Baka naman bukas ay meron na ulit hinog, kaya naman bukas na lamang ako magpiprito. Dahil tanghali na nga akong gumising ay meron ng mga hugasin dini na mga baso at tasa at pinagkainan nga nila ng kanilang mga kinukutib-kutib. Ang gusto ko lang naman dito sa mga bata ay sisinin nga nila yung kanilang mga pinagkainan ka para naman hindi nga babasag. Inis na inis talaga ako kapag nga yung mga pinagkainan kahit baso pa yan ay iniiwan lamang sa table nako. Makakatikim talaga ng sermon at hindi titigil ang aking bunganga ng kadadakdak hanggat hindi nga ako natatapos sa aking gawain. Hindi ko pa nga inaasahan ang mga bata na maghuhugas ng plato. Ang gusto ko lang ay inisin at ilagay nga dito lahat sa lababo yung mga hugasin. Habang ako naman ngay busy diyan ng paghuhugas, maya-maya naman ay dumating na din nga ang daddy engineer at meron nga daladalang taho. Ito lang talaga ang hindi naaalis kay daddy engineer. Simula noon hanggang ngayon, tuwing darating yan ay palaging may bit-bit baga. Tapos, alam na alam din niya yung aking mga paborito. Sa tagalbaga naman namin, pag hindi pa niya nalaman ay kapag weekends or walang pasok lang talaga dumadaan yung magtataho din dahil kadalasan ay nasa eskwelahan nga siya nagtitinda. Kapag nakakain man din ako ng taho o di kaya yung dirty ice cream ay talaga namang tuwang-tuwa ang aking inner child dahil ito nga yung mga paborito ko noong bata pa ako. At dahil late na nga pala ako nagising bandang alas 9 na nga yaan ay magsasaing pa lamang ako. Tapos sabi nga ng daddy engineer ay ako nga ay magluto na ring malunggay. Noong nakarang araw nga ay nag-post ako kung ano nga ning masarap na luto din sa bunga ng malunggay dahil ang alam ko lang talaga inagisa yan. Karamihan nga ng mga nag-comment doon na igisa nga ni daw sa maraming kamatis. Meron namang ibang nagsabi na igisa sa kamatis tapos lagyan nga daw ng bagoong alamang or bagoong. Meron din naman nagsabi na masarap daw nga ni din ito sa ginataan. Ay wala naman akong kamatis din at naubusan na nga ni kamit hindi pa ulit nakakapunta sa hulo kaya naman ito nga ay akin na lamang igigisa. Naalala ko nga ay meron pa nga palang bagoong din sa amin na wala pang kabawas-bawas. Yun baga ay binigay lamang kay daddy. Ay di nga hindi nga ako mahilig kumain ng mga gayon gawa ng allergic nga ni Tapos nasa ref baga ay nakalimutan kaya naman yun nga ang aking ilalagay. Akala ko nga nung una ay yun ay bagoong na alamang, yung pala ay bagoong na isda, ay masarap nga ang pagkakaluto, amoy pa lamang ay talaga namang. Kung hindi man din ako allergic, ay sarap sanang isawsaw ang mangga. Ang una talagang naisip ko na gagawin nga din sa bunga ng malunggay ay yung kukunin ko nga yung sabaw nitong pinaghugasan ng sinaing. Kaya nga lamang dahil nga ako ginugulo ng daddy engineer dahil ako kinakausap nga niya diyan, ay hindi ko na nga nakuha. Masarap din daw nga na iyon na kinukuha nga yung tawag-waga nila ay hugas bigas tapos isasabaw mo nga dito sa bunga ng malunggay. Noon ay nagagawa ko nga yun pero nung tumaas nga ang sugar ko ay hindi na. Kapag ako'y nagsasaing baga, inuhugasan ko nga ng madami para nga daw mabawasan yung carbohydrates. Di kay diabetic nga ako, napakahirap man din ang aking kondisyon dahil piling-pili talaga ang aking mga kinakain. Minsan nga hindi na ako nagkakanin. Sa edad kong 38 ay may nagsasabi din nga sa akin na mga ilan-ilan na dapat daw nga ni ako ay nagme-maintenance na ng gamot. Ayaw ko talaga mag-maintenance dahil ayaw kong habang buhay uminom ng western medicine. Kaya naman ako na mismo sa aking sarili ang nagtatansya ng mga posible kong kainin at yung mga bawal ay hindi ko talaga kinakain yan. Alam ko din naman kung kailan ako hihinto at kung kailan ako magpapatuloy ng pagkain nga. Kung tutuusin sa may mga kondisyon o may mga karamdaman, tamang disiplina lang naman talaga ang kailangan natin gawin kahit hindi na tayo mag-maintenance ay okay na okay man din. Kaso, sabi nga ng doktor kapag daw nga matigas ang ulo mo ay kailangan mong mag-maintenance dahil hindi mo nga mapigilan yung pagkain ng mga bawal diga. Anyways, may karamihan din nga pala na panguha nga ng daddy engineer na bunga ng malunggay Pero bumawas nga lamang ako ng kaunti dahil siya lamang din naman ang kakain, ako'y titikim-tikim laang. Ito namang gulay na ganito kadami, abot ng sa daddy engineer hanggang hapon niyaan. Tapos ito namang mga anak ko ay kahit gaanong pilit kong pagpapakain ng gulay sa mga ari ay talaga namang ayaw na ayaw kumain ng gulay. Pasensya na kayo talaga at kahit ako'y i-bash ninyo ay wala na nga akong magagawa, hindi ko talaga mapakain. Pero namang ibang mga gulay na nakakain nga nitong mga bata pero hindi din gaanong malakas kumain ng gulay. Halimbawa yung sitaw, yun, tikim-tikim din laang. Tapos si Kuya Jiro, pritong talong, ganun lamang din yung nakain nila. Pero the rest ng gulay, naku, hindi talaga mapapakain yan. Nag-aaway lamang palagi kami mag-iina at si daddy patay nagagalit na rin kahit nga ang daddy hindi rin mapakain ng gulay itong mga anak ko. Naku, pasensya na talaga kayo. Kaya nga sinabi ko kahit ako i-bash ninyo na bakit hindi ko pinapakain ng gulay ang mga anak ko, ay naku po. Napakahirap talaga. Habang nakasala nga pala yung aking sinaing diyan ay naghihiwa na din ako nitong sibuyas at bawang.
Hindi ko nga masyadong nagagamit yung kabilang burner dahil yung baga ay sinisindihan ng puspuro. Ay ako'y natatakot kapag wala ang daddy engineer dito sa bahay. Hindi ko nga ginagamit yun. Isang burner lang ginagamit ko. At eto na nga pala, nakaredy na ang aking lulutuin. Sayang nga lamang dahil naubusan nga kami ng kamatis. Fast forward na ito mga moms, hindi ko na pinakita sa inyo kung paano ko ito niluto. Basta ginisa ko lamang yan, tapos nilagay ko yung bagoong. Hindi na nga pala ako naglagay diyan ng iba pang pampalasa, kundi yung bagoong lamang dahil sa bagang may timpla na yun. Ready na ang gulay ng daddy engineer, pero ang daddy engineer ay wala pa dahil nasa trabaho pa. Nagluto na rin nga pala ako diyan, ito ng corned beef, tapos itlog. Dahil ang mga bata ay hindi ako makain niyan, no choice tayo kundi paglutuan sila ng ibang pang-ulam. Nagprito na rin nga pala ako diyan ng tuyo at paborito din yan ng daddy pampaalat. Gusto ko rin namang matikman itong aking nilutong gulay kaya naglagay na din ako ng kahit kakaunti baga, kahit nga may lahok yan na bagoong ay okay lamang, uminom na din naman ako nga ng gamot. Thank you Lord for this blessing. Salamat po sa inyong palaging panonood. Bye bye, ingat-singat.